Karamihan sa mga lalaki, hindi nila alam, unti-unti na pala nilang sinisira ang sarili nilang buhay. At pag natauhan sila, huli na. Wala na yung sigla, wala na yung pangarap, wala na yung layunin. Ang natira na lang, pagsisisi. Pero ang pagsisisi, hindi yan dumadating na parang kidlat. Tahimik yang gumagapang, parang magnanakaw sa 10 oras ng gabi. Isang araw magigising ka na lang at lahat ng pwede sanang mangyari sa'yo, wala na. Ang hangal, binabaliwala ang karunungan at siya rin ang unang nabibiktima. Pero ang matalino marunong makinig, marunong matuto. At dahil doon naiiwasan niya ang kapahamakan. Ang pagsisisi ay parang lason, dahan-dahang pumapatay. At pag kumapit na yan, wala nang lunas. Kaya mas mahalaga ang karunungan kaysa sa ginto. Dahil kapag tinanggihan mo ang karunungan, pagsisisi ang kapalit. Kaya makinig ka ng mabuti. Ibubulgar ko na yon ang 7 bagay na pinagsisisihan ng mga lalaki kapag huli na ang lahat. At kung may utak ka, mananatili ka hanggang dulo. Dahil yung huli, baka yun na ang pinakamahalagang leksyon ng buong buhay mo. Una, hinayaang patayin ng iba ang pangarap mo. Ilang lalaki na ang namatay, na dala-dala pa rin ang mga pangarap na hindi nila kailanman sinubukang abutin? Bakit? Dahil mas pinili nilang maging mahina. Hinayaan nilang ang mga duda, ang mga pintasero at ang mga duwag ang magdikta ng hangganan nila. At ngayon, wala silang napala. Ito ang masakit na katotohanan. Yung mga taong pumigil sa'yo, malamang wala na rin sila sa buhay mo pagdating ng 10 taon. Kaya tanong ko sa'yo, bakit mo pa rin hinahayaang kontrolin ng mga taong walang kwenta ang kinabukasan mo? Ang lalaking nakikinig sa opinyon ng mga hangal, hinding-hindi makakapagtayo ng kahit anong may halaga. Ang mahina, naghahanap ng approval. Ang malakas, hinahanap ang layunin. Kung may tao sa buhay mo na hindi sinusuportahan ang pananaw mo, putulin mo na. Kahit pa pamilya mo yan. Kahit pa sila mismo ang tumatawa sa mga pangarap mo. Maging malupit ka kung kinakailangan. Dahil sa huli, hindi naman sila ang mabubuhay sa consequences. Ikaw, ang taong salawahan, hindi kailanman magiging matatag kung hati ang puso mo sa pagitan ng pangarap mo at ng opinyon ng iba. Hindi ka tatayo ng buo. At linawin na natin to. Ang takot ay parang sakit at unti-unti nitong winawasak ang lalaki mula sa loob. Hindi takot ang ibinigay sa iyo ng Diyos, kundi kapangyarihan, pag-ibig at malinaw na pag-iisip. Kaya kung takot ang pumipigil sa iyo, tandaan mo, hindi yan galing sa Diyos, galing yan sa sarili mong limitasyon. Kaya itanong mo sa sarili mo, kung walang nanonood, kung walang humuhusga, anong gagawin mo? Itutuloy mo ba yung negosyong matagal mo nang pinag-iisipan? Susundan mo ba yung panawagan na para talaga sa iyo? Karamihan sa mga lalaki namamatay na parang wala lang dahil buong buhay nila inuuna nila ang kaligayahan ng mga taong wala namang pake. Huwag mong hayaang ikaw ang sumunod. Pangalawa, hindi marunong lumaban sa nangbubuli. Ang mahihinang lalaki inuubos. Yan ang realidad. Ang gabuli hindi tumitigil. Amoy nila ang kahinaan at doon sila sumusugod. Kapag may taong sinusubukan kang i-dominate, ibig sabihin lang nun, wala silang respeto sa'yo. At kasalanan mo yan. Ang masama, tumatakbo kahit walang humahabol, pero ang matuwid, matapang gaya ng leon. Kung hindi ka marunong tumayo sa sarili mong paa, bubunuin mo ang buong buhay mo kakaiwas. Tandaan mo to, hindi kabutihan ang ginagantimpalaan ng mundo, kundi lakas. Tingnan mo ang honey badger. Maliit, mag-isa, palaging napapalibutan ng mas malalaking hayop. Pero kahit ganun, hindi siya biktima. Kahit leon, umaatras. Dahil alam nilang tong nilalang na to, lalaban hanggang mamatay bago magpasakop. Ganyan mo pinatitigil ang mga bully. Hindi sa paghingi ng respeto, kundi sa pagpakita na mali silang sinubukan ka. Mamuhay ka bilang lalaking iginagalang o mabubuhay kang tinatapakan ng lahat. Pangatlo, sinasayang ang pinakamagagandang taon ng buhay. Karamihan sa mga lalaki itinatapon ang pinakamatitikas nilang taon. Kakahabol sa aliw, kakascroll, kakapuyat, kakahabol sa wala. At isang araw magigising na lang sila, matanda, mahina, kapos at puno ng pagsisisi.
May tamang oras para sa lahat. Oras para magtayo, oras para lumago, oras para magsumikap. Pero kapag sinayang mo yung oras na yan, hindi mo na yan mababalikan. Ang edad mong 20s at 30s, diyan ka huhubog bilang lalaking may lakas o lalaking puno ng lungkot at panghihinayang. Pero makinig ka, huwag ka lang basta grind ng grind. Ganyan mag-isip ang mga hangal. Magtrabaho ka na may layunin. Magpatayo ka ng bagay na may saysay. Dahil ang lalaking walang direksyon, alipin lang ng sistema. Paikot-ikot, napapagod, pero walang napapala. Kaya humingi ka ng karunungan sa Diyos. Hayaan mong siya ang tumakda ng hakbang mo. Ang hangal sugod lang ng sugod kahit walang patutunguhan. Pero ang matalino kumikilos na may layunin. Hindi habang bata ang katawan mo, mauubos ang lakas mo, mauubos ang mga oportunidad mo. At pag dumating yung araw na yon, tatayo ka ba bilang lalaking ginamit ang kasiglahan niya? O luluhod ka sa bigat ng pagsisising ikaw rin ang may gawa? Ang tamad, puro hangad pero walang napapala. Pero ang masipag, sagana sa biyaya. Hindi optional ang pagsusumikap. Ito ang presyo ng kadakilaan. Magising ka. Gamitin mo ang kasiglahan mo. Magtayo ka ng may layunin. O hayaang masayang ang buong buhay mo. Pang-apat, hinayaang lumagpas ang oportunidad. Karamihan sa mga lalaki na mamatay na dala-dala pa rin ang potensyal na hindi nila nailabas. Bakit? Dahil puro hintay. Hintay sa perfect timing. Hintay sa araw na handa na sila. Hintay sa taong magsasabing, sige, pwede na. At pag nagkamalay sila, wala na, lumagpas na ang pagkakataon. At hindi na babalik. Ang daming bukas na pinto sa mundong to, pero karamihan sa mga lalaki masyadong mahina para pumasok. Nasa pinakamagandang panahon tayo para magtagumpay. Pwede kang yumaman, pwede kang lumaya, pwede mong hawakan ang direksyon ng buhay mo. Pero anong ginagawa ng karamihan? Pumipili ng komportable. Pinapanood nilang manalo ang iba. Sinasabi nila sa sarili, baka balang araw. Pero ang balang araw, hindi dumadating. Ang hangal, pinapalagpas ang panahon ng pagtatanim tapos umaasa sa aning hindi darating. Kung hindi ka nagtanim, huwag kang umasa na may aanihin ka. Simple lang. Ang oportunidad hindi yan naghihintay. Dumarating at umaalis. At pag wala na yan, ang matitira sa iyo pagsisisi. Dahil may mas masahol pa sa pagkatalo, yung hindi ka man lang sumubok. Tama na ang paghihintay, tama na ang pag-aalangan. Lumakad ka papasok sa pintuan o manatili kang naiwan habang pinapanood mong umangat ang iba. Panglima, hindi naiintindihan ang kalikasan ng babae. Ang lalaking walang alam sa likas na ugali ng babae, tiyak na masisira dahil dito. Ilang lalaki na ang naubos ang taon kahit dekada pa dahil maling babae ang pinili nila. Akala nila sapat na ang pag-ibig. Akala nila basta mabait ka hindi ka iiwan. Akala nila ang katapatan, ginagantimpalaan. Ngayon, wasak, galit, baon sa utang, ubus ang pagkatao. Isang maling babae, kayang ubusin ka sa pera, sa emosyon, sa espiritu. Kaya niyang lunurin ang pangarap mo, siyangin ang mga taon mo, at gawin kang multo ng lalaking dati mong inaasam maging. Maraming patibong ang inihahain ng babaeng mapanlinlang at maraming malalakas na lalaki na ang nabagsak dahil sa kanya. Pero karamihan, hindi pa rin natututo. Hinahabol pa rin ang ganda kaysa sa ugali. Binabaliwala ang mga red flag. Nagpapasya gamit ang libog, hindi karunungan. Ang maling babae, unti-unting lalasunin ang buhay mo. Pero ang tamang babae, kapayapaan mo siya, hindi pabigat. Unahin mo ang layunin mo. At kung hindi niya sinusuportahan yon, wala siyang lugar sa buhay mo. Magising ka, pumili ka ng matalino, o danasin mo rin ang sinapit ng libu-libong lalaking nauna sa'yo. Pang-anim, hindi marunong mag-enjoy sa buhay. May mga lalaking sinayang ang kasiglahan nila sa kakahabol sa aliw. Yung iba naman sa pera lang nakatutok. Pareho lang ang ending, walang laman. Ang lalaking habol lang ay aliw, nagiging mahina, addict at nawawala sa landas. Ang lalaking pera lang ang iniisip, posibleng yumaman ang bulsa pero bangkarote ang kaluluwa.
Anong silbi na mapasa iyo ang buong mundo kung kaluluwa mo naman ang kapalit? Pinapakain ka ng kasinungalingan ng social media. Lahat masaya, lahat mayaman, lahat successful, mas higit sa'yo. Pero alam mo ang totoo, peke yan. Ikinukumpara mo ang sarili mo sa highlight reel nila habang ikaw nasa totoong buhay. Tigilan mo na ang paghabol sa ilusyon. Minsan, ang pinakamakapangyarihang gawin mo ay ito. Mag-disconnect. Lumabas ka, huminga, maging mapagpasalamat. Dahil darating ang araw, wala ka ng baga para huminga. Pwede kang ipinanganak na bulag. Pwede kang walang paa. Pwede ring hindi ka na lang ipinanganak. Pero nandito ka. Ngayon, buhay. Pahalagahan mo yung meron ka. Dahil ang kamatayan, hindi yan nagpapadala ng abiso. Ang oras walang refund. Kaya tigilan mo na ang pagsasayang nito. Pampito, nagkikimkim ng galit sa halip na magpatawad. Ang pinakamasakit sa buhay, hindi yung sugat sa balat o butong na bali, kundi yung makita mong yung taong kasama mo sa pinakamagagandang alaala, unti-unting naging alaala na lang. Isipin mo to, ilang taon mong kinamuhian ang isang tao, tapos sa huli, dun mo lang napagtanto na hindi man lang pala sulit. Ang galit hindi nagpapalakas sa'yo. Ginagawa ka lang niyang bilanggo. Magpatawad ka hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat kang mapayapa. Ang mahihinang lalaki, hinahayaan ang galit na bulukin sila mula sa loob. Para bang tropeyo yung sakit, ayaw nilang bitiwan. Pero ang tunay na malakas na lalaki, alam to. Gaya ng paghingi mo ng awa sa mga pagkakamali mo, ganun din ang pagnanais ng iba sa awa mo. Kaya kung ayaw mong magpatawad, huwag kang magtaka kung wala nang magbigay sa iyo ng isa pang pagkakataon. Dahil kung paano ka humusga, ganun ka rin huhusgahan. Magpatawad ka, bumitaw ka, o hayaan mong ilibing ka ng bigat ng sarili mong pait. Sa dulo ng buhay mo, hindi mo pagsisisihan ang mga ginawa mo. Pagsisisihan mo yung mga hindi mo ginawa. Yung mga pangarap na pinatay mo dahil natakot ka. Yung mga laban na tinakbuhan mo. Yung oras na sinayang mo. Yung mga pintuang ayaw mong tahakin. At kapag sa wakas nagising ka na, malalaman mong huli na ang lahat. Ito na ang wake-up call mo. Dahil kung hindi mo ayusin to ngayon, pagsisisi lang ang makakasama mo sa dulo. Walang sasagip sa'yo. Walang magbibigay sa'yo ng buhay na gusto mo. Kaya simple lang ang tanong. Hanggat ka ba hahawak sa manibela at kikilos na may layunin? O pababayaan mong maiwan ka sa likod? Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin, i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.